So mga ate at kuya, usong-uso ang gurguran. Bago natin pag-usapan na itong puting ahas, na kauna-unahang na-reveal ang identity, kilala na to ng marami sa inyo. Okay? At kaibigang matalik ito ni Miss Maharlika. Kaya lang, nagkaroon na sila ng hidwaan dahil binulgar ni Miss Maharlika na itong puting ahas, na maputing ahas talaga literally, designer nga daw. Na-meet ko siya sa Okada, mga tatuya. And I thought, sabi ko nga sa inyo, para silang magkapatid ni ni Miss Maharlika. Parang ang ano nila, napaka-close nila, harutan. Ang saya nilang nag-uusap. I mean, kahit hindi hawak ni Miss Maharlika ang kanyang gadget para makapag-vlog, kwentuhan lang, walang alam niyo naman, 'di ba, pag bonding tayong ganyan, inuman and all that, kahit na food, kahit na yung nagbubudol fight or kumakain or whatever, nagmumukbang, minsan nasisira yung ating or medyo hindi maganda ngayon yung bonding moments na ganyan, kahit yung mga inuman na nagiinuman nga kayo, ang hawak niyo naman gadget, hindi kayo nagkukwentuhan, di ba? So minsan yung tagay ng inuman ay ang bagal umikot dahil nga gadget ng gadget, nag-ML, di ba, nagsi-selfie, kung ano mo pinagagagawa, nagse-surf ng online. So, hindi katulad nung araw na kapag nagiinuman tayo, kwentuhan talaga, right? O kaya video okay kung meron man. Nung si Miss Maharlika at saka itong si Maputing Ahas na akla siya na designer, ay nakasama ko sa Okada, wala silang gadget-gadget sa bonding moments namin. Kwentuhan talaga, kwentuhan, harutan, ganyan. No, chikahan talaga ng magaling. Sineset aside yung mga gadgets. So sabi ko, ang close ni na Miss Maharlika at ng puting ahas na ito, para sila magkapatid, parang matagal na yung kanilang samahan, babago pa lang naman yon. Nagkakilala lang naman kami dahil sa support namin kay Kuting. Pero may isa nakapag-comment na magugurgur daw ito, muntikan ng magurgur kung hindi pa man nagugurgur, or kung baka hindi na matuloy kasi nga na-preempt, na booking yung pattern. Pero yung gurguran blues may sample na eh. Lahat ng loose ends, lahat ng hindi na mapakinabangan, lahat ng bumabaligtad, lahat ng tumatraidor, lahat ng hindi susunod sa gusto ng babaeng ahas na yan, at ng pusa na budol, na tabingi ang mukha. At yung pinsan niya na bait-baitan pero trapong-trapo naman na tambalicious, ay pwede po talagang magurgur. Nasampulan na nga po si Senator Migs Zubiri kahapon, di ba? Oh. Nakita ko lang yung kay Migs. Oy, salamat po. Sino to? Nag-send sa atin ng pang-coffee. Ate Jessie po ba ito? Hello, thank you so much. Ate Jean, thank you so much. Ayan. So, hold on na. Di ba right after na matapos yung Senate hearing on public order and illegal drugs, ko sa nakulong si Picoy at saka na contempt din si Sir Jonathan Morales. After niyan, pinaltan na yung liderato ng Senate. Pinaltan. Nag-resign baga? Hindi ako sure. Pero nakudata daw si Senator Migs. Pero sa mga tono ni Senator Migs, kaya siya pinaltan ni Quezon ay dahil hindi siya sumusunod sa mando ng ibang powers. Sino pa yung ibang powers bukod sa Kongreso? Siyempre yung Executive Department at saka yung Judiciary. Imposible, at sino naman yung hari-hari sa Judiciary? Sino ang Chief Justice ngayon na magmamando kay Senator Migs? Wala naman tayo narinig na, 'di ba, na may conflict si Senator Migs being the Senate President sa Chief Justice ng hukuman, ng kataas-taasang hukuman. Wala silang beef, wala silang dispute, wala silang clash, wala tayong naririnig na issue. Ang pwede lang na magkaroon ng dispute or argument or 'di ba, or conflict ay si Senator Migs at saka ang Executive Department ni Kuting. One time pinatawag ni Kuting si Migs at saka si Tambi, di ba, para pag-usapan yung PI. Hindi daw yata napasunod si Senator Migs patungkol sa People's Initiative. Oh,
At hindi rin yata, at kanina, binulgar, sino ba nagbulgar? I think, basta may nagbanggit eh. Ipupush daw po kasi yung investigation sa EJK. At malamang hindi mapapapayag si Senator Migs na i-push yung EJK investigation kasi ang EJK mapupush sa lower house kay Tambi. Eh paano sa upper house, sa Senado? Ay hindi mapapasunod si Senator Migs, hindi nga rin siya napasunod sa PIA, yung People's Initiative, yung Chacha. Ngayon, kung si Quezon yan, mapupush ang investigation ng EJK para maipahuli si Tatay Digong. Kaya Quezon, nakaabang kami sa'yo. Subukan mo lang. Kasi paiimbestigahan din daw sa Senado yung EJK. Kasi so far, di ba, hindi mapasunod-sunod ang Senado sa leadership ni Migs. Ay ngayon natanggal na, si Quezon na. Paano na? So pati daw yung kay Bato, kay Senator Bato, ayan nga, sabi ni Yucha. Pati yung kay Senator Bato, na Committee on Public Order and Illegal Drugs na nag-iimbestiga ng PIDEA leaks, pwede siyang mapaltan. Naka-press con kanina si Senator Bato, dinidinay niya to. Okay? Hindi siya mapapaltan. Pero yun ang duda ng marami. Oh, eh na nga, sinipa na nga. Sabi nga ni Sas mga tatuya, talaga ba na nagkaroon ng coup? Post ni Sas. O, kilala ni Ate Elisa yung tinutukoy kong designer, mamayang magugurgur. Senators ousted daw Zubiri. So pinagkaisahan ng mga kapwa niya senador si Senate President Zubiri. Really? Meron bang video ng voting na he was ousted by senators? Kasi kung wala, LAM nyo na yan. Yung LAM talaga parang initials eh, no? Kung wala namang voting para matanggal sa pwesto si Senator Migs, ay alam nyo na yan kung sino ang may gawa niya. Alam nyo na. Initials ba yung alam nyo na? Initials ba yan ng makapangyarihang babaeng malaki ang tiyan na puro pilegis ang leeg? Nasalot sa lipunan ngayon? Nag-iinala si Sas eh. Eto nga, natanong si Senator Migs, makinig kayo mga tatuya ha. Mababanggit dito yata yung pangalan ni Kuting. Pero syempre, hindi naman si Kuting ang pinakamakapangyarihan ngayon. Si Kuting ay under the palda of whoever that powerful person is. Di ba? Hold on. Pakinggan natin si Senator Migs ha. Kasi natanong siya dito eh. Hold on. Ang bagal. Oy! Oy! Oy, Ginoo ko, sabotahe match. Leaks as one of the triggering factors while you were compelled or you offered to resign? Meron bang mga pressure? Kasi considering na the president is being implicated. So kaya nag-speak sa'yo si Senator Your guess is as good as mine. Don't wanna say it, pero ganun talaga. Ako, I've been very loyal to our president. In fairness, we've tried to give him good counsel. Yung sa PI, nabiyan ko po siya na masama po ito para sa ating bansa. Umpisa po ito ng kaguluhan. Hindi ko alam kung nakinig po siya sa akin o hindi. Ang akin lamang po dyan ay I try to give him good advice. So, tinanong ng press si Migs dahil sa pagkakaintindi ko, ang dahilan ng kanyang pagkakatanggal ay si Kuting. 'Di ba? Nagbigay naman daw siya ng advice kay Kuting na pinatawag sila ni Kuting na mahahati ang mga tao sa PI niyan kaya wag ituloy. At hindi daw alam ni Senator Migs kung nakinig naman sa kanya ang Pangulo. Pero 'di ba nagsalita si Kuting na ay magkakanda hati-hati ang mga tao, wag nang ituloy yan. Ewan ko si Kuting kung if Kuting was just playing good cop, bad cop noong mga panahong iyon. Pero ayun, sabi niya, your guess is as good as mine. So ang pagkakatanggal ni Migs, malamang ay desisyon ng pinakamataas na leader ngayon. Leader nga eh. Pero hindi yung pusa yan. No? Malamang yung may palda. Kung saan under yung pusa.
Ba, nagtatago yung pusa sa ilalim ng palda ng kung sino mang mabantot ang kikelyo. Na ang kapal ng bubonic plague. O, garapala na talaga, sabi ni Senator Glenn Chong, ang gagawin ng mga bangag. Kapag desperado na ang mga to, kaya kailangan nilang palitan si Senator Zubiri bilang Senate President upang mapalitan ang mga committee chairman. Dininay ni Senator Bato na papalitan siya kanina sa press con. Pero ang hinala ng marami ganun ang mangyayari. Kasi gustong-gusto na nilang ipatigil yung Senate hearing ng PIDEA leaks eh. Si Senator Cheese Quezon na pumalit kay Zubiri, gusto na niyang matapos yung hearing. Siguro, tingin ko mga atat kuya, at marami pang sinabi diyan si Senator Glenn Chong. Senator Glenn Chong, si Attorney Glenn Chong. Mamaya yung gurgur kay Kumar natin pag-usapan. Yung gurgur muna sa puting ahas. Siguro, sinabihan si Mig Zubiri ng malaking tiyan na babaeng kulubot ang leeg at malaki ang mata na ang tarsier cute eh. Pero itong babaeng kulubot ang leeg na malaki ang tiyan, feeling niya cute siya. Tayo cute pa rin, Katinying, love ya. Sinabihan siguro si Senator Migs na sabihan mo yung bato na yan na itigil na yung Senate hearing on PIDEA leaks. Kasi makakaladkad na yung pangalan ni Butod, right? Ay inalaw pa rin kahapon ni Senator Migs. Timbangin nyo nga, inalaw kahapon ni Senator Migs na matuloy yung Senate hearing kahit na hindi tayo satisfied. Ang kapalit niya na yung kanyang pagiging Senate President. Sa tingin natin, dahil ang statement ni Senator Migs, hindi lang daw siya sumunod sa mga powers na dumidikta kasi naniniwala siya sa independence ng Senate. At yan ang naging kapalit ng kanyang pagiging Senate President. So maraming traidor na senador at maraming senador na takot kay Butod kaya yan natanggal at napalta ni Quezon. Si Quezon ay kaibigan ng Paking na kaopisina dati ni Ma'am Shicols at si Paking ngayon allegedly ang nagpapigil sa PIDEA leaks. Nagpapigil sa sa pagtiktik na kay Kuting, 'di ba? Nakaladkad ang pangalan ni Paking na siyang nagpatigil sa surveillance kaya hindi natuloy ang pagtiktik ni Sir Jonathan Morales sa kondo ni Maria. At si Paking pa rin ang parang nasa dark chamber ng palasyo ng Kamangyang. At si Paking pa rin ang nasusunod together with Ma'am Shicols. Si Paking na walang posisyon sa gobyerno ngayon ay kinatatakutan pa rin. At ang pangalan ni Paking ay na-mention sa pagkakagurgur. Si Paking ay binatikos ni Percy Lapid. Okay? Binibintang lang kay Bantag. Pero isa sa mga pangalan na binatikos ni Percy Lapid ay pangalan ni Paking. And I think nabanggit din ang pangalan ng ahas na babae. And then Tegi na agad. See? Katakot mga atat kuya. Ngayon, ito naman yung screenshot nung nag-comment sa ating vlog mga atat kuya. Hold on Let ako sa inyo yung screenshot. Na hindi, si Senator Migs, isa lang siya sa nagurgur. Itong puting ahas na maputi ay pwede ring magurgur sooner. Kaya mag-ingat ka at maybe, I hope safe ka na ngayon, aklang designer. Yan. Delikadong magurgur to eh. Hold on. Basahin ko sa inyo yung mga comments ha. So may binilugan akong part dyan. Patungkol to nung nabanggit natin na baka magurgur si Taning at ibintang kay Miss Maharlika. Ang pattern kasi mga ate at kuya ay may tao noon na ginurgur at ibinintang kay Bantag, yan nga si Percy Lapid. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino talaga ang tumegi kay Percy Lapid. Diba? Basta binintang na lang kay Bantag, natanggal si Bantag as DG. Ngayon, si Degamo na tegi sa Negros Oriental, ibinintang kay Teves. Ano ang alam ni Teves? At ano ang, 'di ba laging kontra si Teves kinokontra niya si si Tamba, 'di ba? Ganon. So dahil diyan may nategi at ibinintang kay Teves para makulong si Teves.
Buti na lang hindi nakulong at nakapagtago agad, even si Bantang, dahil kung hindi, baka magurgura ang mga yan. What happened to Dr. Rowena Burden? Katulad ng pattern, di ba? Nakulong si Dr. Rowena Burden 4 days after Tegi. So, pwedeng nalason yan sa loob ng kulungan, malay natin. Alam na natin yung pattern dahil nga binulgar doon sa video ng CCTV nga footage ni Sir Jonathan Morales nung pinuntahan siya sa bahay ng kaibigan niya na papatayin siya nung ang initials ay alam nyo na yan ha, at saka nung Kumar, mekos-mekos, kung hindi siya magpapabribe, kung hindi siya magpapasuhol, papatayin siya. Hindi na siya kailangang bangbangin, ang kailangan lang ay masagasaan or malason. Kapag nakulong, at ayan na nga, nakakulong na si Sir Jonathan Morales sa Senado, baka malason yan. Kaya kabadong-kabado si na Miss Maharlika. Kailangan ang magdadala ng pagkain dyan, kapamilya ni Sir Jonathan Morales. Dahil hindi yan mamamatay sa loob ng Senado, baka pag-uwi, saka atakihin sa puso at kung ano man ang lason or anumang muscle relaxant ang ilagay sa pagkain or inumin niyan kahit sa ventilation ng pinagkakakulungan sa kanya. So, para si Miss Maharlika makulong, kailangan may magurgur din na kakilala niya, kalaban, kaaway, or kaibigan. Sabi ko nga, baka si Taning. Mabuti na lang si Taning Tuso, nakaalis na. At marami na rin naman siyang hawak at pinagkakatiwalaan naman siguro siya sa mga yaman ng kung sino man. So, valuable na si Taning. Panoorin niyo yung mga tet, kuya, kung may time kayo ha, yung palabas na The Cleaning Lady. Sa part 2 or part 3, baka yung recent na season ng Cleaning Lady, ang mga Pinoy ang ibang bida doon, mga tet, kuya. US show yan. Ang technique na ginamit ngayon ng Cleaning Lady na isang, I think she's Vietnamese. No, Cambodian. Pero mukhang Pilipina yan eh. Isa siya sa mga goddess ng Gods of Egypt na pelikula. Yung protagonist or bida dyan sa The Cleaning Lady na TV series sa US, ang in-advise sa kanya ay kailangan maging valuable ka sa sindikato para hindi ka nila gurgurin. And true enough, doktora kasi yung bida na yon na Cambodian, na ang asawa ay Pinoy, na namatay na. Kasi doktora siya, nagawa niya ng paraan na malaman kung bakit parang mamamatay na yung leader ng cartel. Anong cartel nga yun? I forgot na. Ongoing pa yung show na yan ngayon sa US. So, doktora siya, nalaman niya yung dahilan kung bakit parang, diba, kung bakit may taning na yung buhay ng babaeng leader ng cartel. And dahil doktora siya, ayun, nagamot niya, hindi siya ginorgor ng leader ng cartel. So si Taning, baka ganyan ang technique, no? He was able to find a way na maging valuable sa sindikatong ito na namumuno ngayon at naghahari-harian sa bansa natin, kaya hindi siya magurgur. Pero ikaw, designer, ayan na nga, may nag-comment dito. Baka si Ehem, starts with the letter A ang pangalan ng designer, tinakpan ko na lang, no, kasi kakilala ko naman yan. Pero hindi kami magkaibigan, na-meet ko lang siya. Baka si designer ipagurgur. And then si Maharlika ang pagbintangan. Kasi yan po pwede. Kasi nag-file ng kaso yung si designer. Ingat, Miss Maharlika, sabi nung isang commenter. Yun nasa screenshot. Oh. Kaya ikaw, designer, mag-ingat ka. Dati kayo magkaibigan ni Miss Maharlika, sinampahan mo siya ng kaso, nagkasaulian na kayo ng kandila. Kapag ikaw nagurgor, ibibintang kay Miss Maharlika yan. Sasabihin naghiganti si Miss Maharlika. Pag si Miss Maharlika nakulong dahil sa paggurgor sa'yo at mapagbintangan, katulad ni Bantag at ni Teves, posibleng makulong si Miss Maharlika, habang nasa kulungan, pwede rin siyang magurgor, malason, and whatnot. Malam Rowena Burden ang pattern. Napatunayan na yan sa CCTV footage ni Sir Jonathan Morales. Ganyan pala ang pattern ng mga manggugurgur ngayon. Kaya mag-ingat ka, maputing ahas. Ikaw ang kauna-unahang puting ahas na nabulgar ang identity. Kaya siguro napilitan kang sampahan ng kaso si Miss Maharlika kung ano-ano yung mga binulgar niya patungkol sa'yo. Nabulgar yung barong ni Taning na ikaw sana ang gagawa. Kaya nalaman na maa-appoint dapat yan. Mabuti na lang hindi natuloy. At kapag napipreempt ka, hindi tinutuloy, di ba? Nagbigay ka raw ng Rolex sa anak ni Ahas. O, I think si Miss Maharlika yata ang... Yeah, si Miss Maharlika nag-reveal nun, ano? Hindi ko lang alam kung natulungan ka ni Miss Maharlika para mabili yung Rolex. At kung ano-ano pa yung mga biniling bag mo.
may pinabili kang bag kay Miss Maharlika para ibigay sa isang designer na parehong dila kipay rin ngayon kay Smugs, katulad mo. So kaibigan, alam ko nanonood ka minsan-minsan sa channel ko, binanggit mo naman yan noon. No, hindi naman kita kaaway, designer na maputi, pero mag-ingat ka. Kasi ang dinikitan mo ay sindikato. We get it na sabi nga ni Miss Maharlika, wala siyang pakialam kung yumaman ka eh. Huwag ka lang maging kasabwat sa mga korupsyon. Kasi yung mga pinapadesign yata sa yung damit, according to Miss Maharlika, ay overpricing. 'Di ba? So nagkakamal ka ng salapi, kumikita ka ng bonggang-bongga sa department na kung saan nandyan sino ba yan? Romualdez din yata yan eh. I think galing sa US yung babaeng yan, umuwi ng Pilipinas para ma-appoint. So nilagay sa departamento kung saan ikaw ang nagpapa-uniform sa mga empleyado dyan at kumikita ka ng malaki. In fact, nakabili ka ng araw ng building na bago. Dati nangungupahan ka lang sa building, wala kang araw pang bayad ng kuryente. Right? So ngayon nakabili ka na ng building, bakit at paano kang yumaman ng ganyan? So, wala na dun si Miss Maharlika, wala nang pakialam doon. Pero yun nga, na-reveal na ikaw ay isa sa mga puting ahas niya, kaya nasa panganib ang buhay mo. Mabuti na lang na-preempt ito, no, na ang balak ay kailangan may gurgurin, nakakilala or kaaway si Miss Maharlika para maibintang sa kanya. Ay naging kaaway mo si Miss Maharlika, mag-ingat ka, akla. 'Di ba? Alam mo naman yung mga dinikitan mo, alam mo sindikato ang mga yan. And kung ikaw ay wala nang pakinabang sa kanila, pwede ka talaga nilang gurgurin. So you have to make yourself very valuable. Kaya nga siguro ganyan, sinampahan mo ng kaso si Miss Maharlika na $2 million yata ang danyos or something na cyber libel case sa US para may pakinabang pa. So you make yourself kapaki-pakinabang but not to the point na buhay na ni Miss Maharlika ang kapalit dahil mas ipiliin namin si Miss Maharlika over you. Agree ba kayo mga ate at kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.